natin, tayo ay napagpapala ng ating Panginoon. Without further ado, brethren in Christ, dako tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah! Ito po ay pinamagatan po natin, mga kapatid, na setting, napipisaya tayo, setting a right priority in life. Para iano po natin, mga kapatid, ang prioridad sa ating buhay. Hallelujah! Doon po sa 2025 preaching. Pastor yung Miguelito. Hallelujah. So, mahalaga po, mga kapatid, na tayo ay nagseset ng tamang prioridad sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Kaya, this evening, ating pong babalangkasin, mga kapatid, ang setting the right priority in life. Hallelujah. Saglit lang po ito dahil again, wala naman po, isa lang naman mahaba man o maiksi, halaga maintindihan po natin ang mensahe ng ating Panginoon. Let us review ng nakaraan po, mga kapatid, ay ating inaral ang making a good reputation to people. Dalawa lang po ang reputasyon ng tao. Either it is good reputation or bad reputation. Inaral po natin ang buhay po ni Cornelius. At si Cornelius po ay mayroon siyang 7 known good reputation. Una po, si Cornelius was a religious man. Pangalawa, Cornelius was a serious-minded man. And then number 3, Cornelius was a good man. And number 4, Cornelius was a helping man. And number 5, Cornelius was a leading man. And 6, Cornelius was a devoted man. And 7, Cornelius was a prayerful man. Yan po ang naging reputasyon ni Cornelius bilang pinuno po ng mga soldiers. And again, this evening ay darako po tayo sa ating mensahe, setting a priority, hallelujah, a right priority in life. Tanungin mo nga ang katabi mo, sino ang prioridad mo? Yan, mahalaga kasi sabi ko nga, kapag you know your priority, you will not struggle in choosing. Hindi ka mahirapan mamili kapag alam mo ang iyong prioridad. Hallelujah. Kaya minsan nag-struggle tayo which to choose kapag hindi mo alam kung sino ang iyong prioridad. And again, ang ating tatalakayin ay right priority because not all of the priorities in life ay tama. Kailangan ang ating pong maintindihan this evening ay yung tamang prioridad sa buhay. Sabi nga natin, priority. Hallelujah. Praise God. Sabi po ng Proverbs 2:3, oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Medyo sa Tagalog, medyo malayo. Pero ang sabi po sa English, tingnan po natin, next slide, hallelujah. Sabi niya, that's right. If you make inside your priority and won't take no for an answer. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng sagot kung sino ang pipiliin. Ang pamilya o ang Diyos. Ang girlfriend, boyfriend o ang Diyos. Ang trabaho ba o ang Diyos? Ang pag-aaral ba? Ang Diyos. Madali lang sagot, ang Diyos, ang Diyos, ang Diyos. Pero in reality, minsan sinasabi natin that God is our priority, but in reality, hindi. Hallelujah, because if God is our priority, you will always have time. Naunawaan po ba natin? Hindi ka busy sa Panginoon. Hindi ka abala sa Panginoon because He is your priority. Amen? Kung pamimiliin ka, alam mo ang pipiliin mo at malalaman mo kung sino ang prioridad mo kasi siya ang pipiliin mo. Amen? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, priority. Maganda po ang topic natin ngayong mga kapatid. Tingnan po natin sa next slide. Mayroon po kasi ang priority, mayroon po sa Romans. Yan. Maraming oras dyan. Magdamagan na chat. May oras sa Romans. May mga
life purpose. Ano ba yung purpose niya? Kaya siya nag-aaral, may work, mayroon pong development, yung gusto niya ma-develop ang kanyang sarili. O money ba, or home, or health, or yung friends. Para wala dyan ang Diyos, kasi singular po yung kinuha ko. Pero alin ba talaga yung ating priority? Kasi marami tayong pwedeng maging prioridad sa buhay. Pagka pera ang ating priority, you will always work. Trabaho ka ng trabaho hanggang wala ka ng panahon sa Panginoon. O minsan naman ang ibang priority nila, tahanan, laman dito, linis doon, alaga ng bata, luto-luto kung ano. So wala ng panahon. Hallelujah. Kaya, ano po ba talaga ang ating prioridad? This evening, meron na naman po tayong character sa Bible na aaralin. Basa tayo sa Luke 10:41 and 42. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag ka tungkol sa maraming bagay. Pero sabi niya, datapwat isang bagay ang kinakailangan, isa lang ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. So mayroong comparison. Si Martha at saka si Mary. Si Martha, mga kapatid, ay abala siya sa maraming bagay. Pero si Mary, pinili niya ang nararapat na bagay. Tingnan po natin mga kapatid, 3 bagay lang po ito. So Mary, 3 important priorities in life. Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, malalaman mo ngayon ang prioridad natin. Hallelujah. Praise God. Kaya nga ako, nang pinamimili ako, sabi ng asawa ko, anong pipili mo? Ministry o ako? May mga partner na pinamimili ka. Di ba naman kailangan mamili eh? Parehas naman kayo mahalaga eh. Praise God. Tama ba? You don't need to choose. Kasi yung girlfriend mo, boyfriend mo, mahalaga din yan. Ang ministry, mahalaga din yan. Hindi yun. Sino mahalaga sa ministry o ako? Praise God. Mga ganon, pinamimili, pero you don't need to choose. Kaya lang, again, praise God, 3 importanteng priorities na mayroon po si Mary. Basa tayo. Number 1, sabi niya, one thing only is essential or needed, and Mary has chosen. So sabi niya, isa lang ang essential na bagay, isa lang ang needed. And what is that? Sige, next slide. Mary prioritized the essential. Sino? Si Jesus. Pinili niya si Jesus. Sa dami ng mga tao doon sa panahon na yon, pero pinili niya ang makinig kay Jesus. Kaya mahalaga tayo mga kapatid na prioridad natin si Jesus. And again, if Jesus is your priority, you will have time. Sabi nga ninyo, time. Time. Ang mga babae, alam nyo, mahalaga sa kanila ang oras. Kaya magka-opposite yan. Ang lalaki, makakalimutin ng date yan. Nakakalimutan kung kailan ang anniversary, kailan ang monthsary, kailan ang daysary, kailan ang hoursary, kailan ang minutesary, kailan ang secondsary. Talagang matindi. Ang mga babae, mga memorado yan. Ako hindi ko na alam kung kailan ako'y kinasal, pero memorya yan ang mga babae. Alam nila kung kailan sila nagsagot ng oo, nagpalitan ng kanilang vow. Hallelujah. Alam nila kung sa anong oras. Di ba, Michelle? Alam mo kung kailan mo sinagot si Jonas, alam mo yan. At yung anniversary na yan, kaya nasabi ko doon sa asawa ko, pasensya ka na, makakalimutin ako. Huwag mo ako idaan-daan sa padabog-dabog. Kasi pag nakalimutan mo ang anniversary, ang babayan wala sa itsura, wala sa timing, magpapadabog-dabog yan. Hindi kami propeta, ba't sabi mo, hoy, anniversary natin ngayon! Bakit hindi mo sabihin? Kailangan mo magparamdam-ramdam, mga manhid kami. Tama ba? Para wala kang kausap. Ang mga lalaki, hirap yan, mga kapatid. Again, malalaman natin kapag priority ang isang bagay because you will always have time.
Amen? Amen po ba? Tanungin mo nga ang sarili mo, sino bang prioridad mo talaga? Well, si Lord lagi lang naman nandiyan, pero yung boyfriend ko, baka mawala. Praise God. Lagi yung ito. Well, ang gawain na, lagi nandiyan naman yung gawain na, may susunod pa na linggo, pero yung date, minsan lang yun eh. Hallelujah. Hindi ho. If you know your priority, again, Mary chose Jesus. Hallelujah. Pinili niya si Jesus. Kaya mahalaga na ang prioridad natin si Jesus. Amen? O sabi mo nga ulit, Jesus. Jesus. Hallelujah. Hindi ka mag-struggle mamili kapag alam mo ang iyong prioridad. Pangalawa, matatapos na ko agad. Hallelujah. So, basa tayo. Sabi niya, and Mary, the good part, did choose. Sabi nga ninyo, good part. Ano po yung good part na yan? Next. Mary prioritized the good part. Ano yung part? Faith. Pahalagahan mo yung pananampalataya mo. Kasi minsan na may mga Christian, sino sa inyo nakakaranas ng nanlalamig ka? Sino nakakaranas sa iyo na parang tinatamad ka na? Parang pagod ka na, parang ayaw mo na. Dumarating sa stage natin yan. Kahit ako nga, parang ayaw ko na rin eh. Pero hindi pwede eh. Bakit? Kasi when David experienced discouragement, alam mo kung sino nagpalakas kay David? Sabi ng Bible, David encouraged himself. The one is responsible para alagaan ang pananampalataya mo, hindi pastor, hindi si brother, hindi si sister, ikaw. Kaya dapat pag nararamdaman mo na nanlalamig ka, gawan mo na ng paraan. Para malakas, narinig niyo si Christian, parang lakas niya. Nag-iibig sa kanina, no? Lalamig, amen, sabi niya. Hallelujah. Again, gawan niyo ng paraan. Palapakan po natin ang Diyos. Yung pananampalataya natin, alagaan natin yan. Kasi nawawala yan, mga kapatid. Hallelujah. Maraming mga tao ang init-init nung una. Ngayon, asan na sila? Hallelujah. Mga kabataan dito, dami. Praise God, napakadami ng kabataan. Alam, kaya lang naiimbitahan ako doon sa, sa Pandakake. Sabi ko, tsaka na lang. Kasi dati-dati, punong-puno yung van. Talagang maraming kabataan. Praise God. Ngayon, ilan-ilan na lang. Ano ang dahilan? Ang lamig. Ang iba na-discourage. Ang iba na-disappoint. Ang iba medyo natisod. Hallelujah. Ang iba medyo nasaktan. Ang iba medyo nakanti. Ang iba medyo natamaan. Lahat yan may mga dahilan. Hallelujah. Kung bakit nawala. Pero again, the one responsible to take care of your faith is not other person. Ikaw. Medyo nanglalamig ka. Sige. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga, akala niyo physical na nagkakasakit. Pati din spiritual nagkakasakit. Ano ba yung nararamdaman na may sakit? Walang gana. Kapag naramdaman mo yung walang ganang kumain, may sakit ka. Tama ba? Kaya ang nanay ko nga sinasabi ko, kahit wala kang gana, kumain ka para lumakas ka. Bakit? Kasi sinisikap mo mapalakas ang iyong katawan. Pagka wala ka ng ganang manalangin, sino na nanalangin sa inyo? Tamaan sa kidat ang sinungaling. Praise God. Sigurado kayo. Hallelujah. Sigurado nananalangin kayo. Nagbabasa ng Bible. Praise the Lord. Tapos, nagkikipag-fellowship. Alam niyo po mga kapatid, take care of your faith. Kasi ang pananampalataya, pinapalago yan. Parang pag-ibig yan. Amen? Kaya sabi ko sa magkasintahan, iwasan niyo yung misunderstanding, nagpapababa yan ng level ng pagmamahalan. Kung gusto niyo tumaas ang level ng pagmamahalan, lagi kayo, iwasan niyo yung away. Amen? Diba? Pinito ko nga sa inyo, iwasan niyo yung away. Mayroon nga ako, diba, paulit-ulit ko ng kwininto na may singsing sila diyan, magkakasintahan. Sabi nila, hindi tayo magsasagutan, no words will come out from our mouth. Pag nag-away tayo, kasi di maiwasan ng misunderstanding, sasabihin ng babae, pag masama ang loob ko sa'yo, lilipat ko yung singsing. To let you know na masama ang loob ko.
Pag nakita ng lalaki na wala sa panasingsingan ang singsing, alam ng lalaki na masama ang gagawin ng lalaki. Manunuyo ngayon, maglalapit, walang away. Sorry, baby. Sorry, honey. Tapos hahanapin niya yung singsing ko nasa at ibabalik. Ibig sabihin, sorry. Walang away. So lumalalim ang pag-ibig. Kaya nga, alam niyo po mga kapatid, yung sagutan, nakaka-hurt lang yan. Sasabihin ng, o ikaw nga, hindi ka naliligo. Naglalabasan lang, paano lalago ang pag-ibig? So, ang pag-ibig, pinalalago yan. Amen? Lambingan, praise God. Kapag ka ang singsing nasa hilalaki ng paa, masamang ang loob yan. Kaya kailangan, ang sarap ng hindi sila nagtatalo. Tahimik lang sila. Pag naraman ng lalaki na wala sa parisingsingan, alam niya masama ang loob. Amen? Kaya ako pinayang ko yan, nung may asawa ko, kasi ang babae may pangangailangan no? Minsan, pag pagod kami, hindi namin bibigay yung pangangailangan. Sabi ko sa asawa ko, kapag may pangangailangan ka, para alam ko, magsuot ka ng kamisod, yung regalo ng kasal natin. Alam ko na. Mayroon tayong tinatawag na mga sign languages para mai-avoid. So, ang faith, pinalalago yan. Tulad ng pag-ibig, pinalalago yan. Ang pag-ibig, lumalago yan sa mga lambingan. Amen? Lambingan. Praise God. Ang lalaki, parang parang puso gusto din ng babae na nahapos-hapos yung buhok. Baka ibang buhok, basta buhok. Hindi inahapos yung buhok. Kami siya inahapos ba yung buhok mo ni Jonas? O sinasambunutan? Hallelujah. Palapakan natin si Jesus. Pangatlo, mga kapatid. Pangatlo, sabi niya, Mary has made, balik tayo sa talata, Mary has made the right choice, and that one thing will not taken away from her. Ano yung pangatlo? Sige, next. Sabi niya, Mary prioritized the right choice word. Ang una, pinag-read niya yung word. Mahalaga ang word, mga kapatid. Sabi ko nga sila sa lalalim yan Ay, gawain yan sila. Dumiritso lang yan sila dito. Nakadalawa na sila. Praise God. So, hindi kaya lalalim mga sila sa salita ko ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, kapag lagi natin napapakinggan mga kapatid, lumalalim tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen? So Mary prioritized the right choice, and that is the Word. Piliin natin ang salita ng Diyos. Kahit naglalaba tayo, makinig tayo ng mga mensahe. Amen? Kahit tayo, kahit sinong ating pakinggan, huwag lang makikinig sa kulto, basta mahalaga, Word ng ating Panginoon. Amen? So, anong priority natin, mga kapatid? Again huwag niyo akong misinterpret. Wala pong masama na bigyan mo ng time ang boyfriend mo, girlfriend mo, ang trabaho mo, ang career mo, ang pag-aaral mo. There's nothing wrong of giving time on that. Huwag lang kalilimutan na ang Diyos ang ating priority. Next, last slide na po ito. Last verse. Kayo'y nangagahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana at inyong sinasabi, sa ano namin nilapastangan ka? Sa iyong sinabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. Ang layo ng Tagalog, pero sa English, tingnan niyo po. Sige, next. When you say, the altar of God is not important anymore, worship of God is no longer a priority. That's defining. Kita niyo po? Maraming mga tao ngayon yan, mga kapatid. If the altar of God is not anymore important. Hallelujah. Hindi na mahalaga sa iyong pagsamba, hindi na sa iyong mahalaga ang pag-worship. Meaning to say, hindi na siya ang iyong priority. Amen? Nalaalala ko, 3 beses, di ba? Kilala niyo naman si Pedro. Hallelujah, 3 beses siya tinanong ng Panginoon.
Pedro, iniibig mo ba ako? Sabi ni Pedro, Lord, nalalaman mo lahat ng bagay. Alam mong iniibig kita. Tinanong siya uli, Pedro, iniibig mo ba ako? Sabi niya, Lord, alam mong iniibig kita. Pangatlo, sabi niya, Pedro, iniibig mo ba ako? Anong sagot ni Pedro? Nalungkot siya. Sabi niya, Lord, alam mo naman, nasabi niya, mahal kita. Actually talaga sa Greek word, magkaiba yun. Mayroon kasing agape, yung love for God, Peleo, yung love as brothers and sisters. Alam niyo po, ang unang tanong ng Lord, sabi ni Lord, Pedro, agape mo ba ako? Priority mo ba ako? Unang-una mo ba ako? Anong sagot ni Pedro? Lord, alam mo, Peleo kita. Pangalawa lang. Kaya umulit si Jesus ng tanong, kasi parang mali ang kanyang narinig. Sabi niya, Pedro, agape mo ba ako? Ang sagot ulit ni Pedro, Lord, alam mo na Peleo kita. Kumbaga, sekundary ka lang. Nagtanong si Lord ng pangatlo. Bumaba na si Lord. Sabi ni Lord, Pedro, talaga bang Peleo mo lang ako? Kaya nalungkot si Pedro sa tanong ni Lord. At alam niyo po, sabi ni Pedro, Lord, alam mo na bagay na agape kita. Alam ng Lord yung puso natin. Kung mahal natin ang Diyos, we will give Him time. Alam ng Lord kung mahal natin ang Panginoon. Baka pangalawa na lang si Lord. Kaya nga ako, lagi kong sinasabi sa Panginoon, actually mga kapatid, ang daming mga paghihinang naranasan ko, nadaanan ko. Lagi sinasabi kay Lord, Lord, huwag mong hayaan. Natuluyan, malugmok ako. Praise God. Kahapon na naglilipat, nagbayad ako ng tao na lang dyan. 500 yun, dalawa, para lang may ayos ang church. Sabi ko nga kay Lord, kanina, pinagpapatuloy ko yung paglilinis. Nagpapatugtog ako. Umiiyak ako kanina kay Lord. Sabi ko, Lord, tapos na yun na naman yung ano mo. Sabi ko, alam mo Lord, sabi ko, kung hindi na kita talaga mahal, wala na ako, sabi. Nahirapan ako. Talagang wala akong maasahan. Pero sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan the love I have with the Lord. Kanina, habang naglilinis ako, umiiyak ako, sinasabi sa akin ng Lord, basta gawa ka lang yung ginagawa mo sa akin. If others do that, just do your work. Kaya mahalaga dito mga kapatid, ministry, ang pinag-uusapan dyan, puso. May puso pa ba talaga tayo kay Lord? Baka Peleo na lang natin siya. Hallelujah. Pinag-uusapan namin na nangyari sa Hollywood. Grabe. Sabi ko, lahat ng mga wildfire, ang sinusunog mga forest, mga damo, mga fields, ito lang po ang nasa history na city. Kasi sinasabi, godless city. Grabe ano, godless city. Tapos si Lord walang contribution doon sa zero. The God, the creator of the universe, 0%. Hallelujah, so di mock God. Ano sabi naman ng iba? Ano daw? Judgment yun ni Lord. Ako naman, binattleback ko. Hindi pa ho yung judgment ni Lord. Kasi kapag si Lord nag-judge, papatayin sila lahat tulad ng nangyari sa Sodom at Gomorrah. Walang natira, kahit isa, patay lahat. Pero itong nangyari, ang daming nakaligtas. Properties lang ang halos tinupok para iparamdam ng Lord sa kanila na ang inyong kayamanan, karangyaan ay walang magagawa. Kailangan nyo ang Diyos. Kaya sabi ko, that's a wake-up call ng Panginoon sa mga taga-California. Amen? Kaya balik tayo mga kapatid. Again, sana yung ating puso hindi na malayo sa Panginoon.
malapit ang ating puso. Kasi ayaw ko, I don't know, ramdam ko minsan na malayo ang puso natin. Sabi nga ng Bible, sabi ng Lord, you worship me in lips, sinasamba niyo ako sa inyong labi, pero ang inyong puso malayo sa amin. Dati, kikita ko, inahanap ko yung praise and worship na drummer, media, siya. Nakikita, nagpulunod. Grabe. Yung nag-worship, halos lahat umiiyak. Kasi they experience the love of God. Sabi ko, kaya mangyayari kasi parang ano lang tayo, tugtog na lang ng tugtog. Wala pa. Hindi ko masyadong kabisado kanina yung worship. Kaya, hindi kayo lumig kasalanan yan. Hallelujah. Pero again, mga kapatid, sana natin si Lord. Amen? Amen? Sige, tayo lahat, mga kapatid. So, I know that you understand who is our priority. Amen? Amen? Oh, hallelujah. Sige, lupo tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Pagpalain po kami. Bless you po ang bawat isa sa amin. Thank you, Lord, once again for your word. We were reminded, Panginoon, na mahalaga at dapat ikaw ang aming priority. Napalalahanan kami, Jesus, na ikaw ang dapat inuuna natin. Walang masama, magmahal. Basta ikaw, Lord, yung pinakamamahal namin. Lord, I pray sa bawat isa sa amin. Huwag niyo kong hayaan na tuluyan, lumayo ang aming kalooban sa inyo. Namimiss namin, Panginoon, yung aawit lang kami, nararamdaman ka namin. Namimiss namin, Lord, yung nakakaya kami sa inyo. Namimiss namin, Lord, yung nayayanan ka namin. Lord, feeling namin napakalayo namin sa iyo. Lord, help us, Lord, na ma-restore namin yung first love. Yung ikaw lagi yung hinahanap namin. Yung namimiss ka namin, Panginoon, kapag hindi ka namin napaglilingkuran. Salamat ka sa bawat kapatiran namin. Lord, I pray na sa mga naglalangin, nangihina, Panginoon, remind them, God, Jesus. Help them, Lord, na palaguin, tulungan ang kanilang pananampalataya tulad ni Mary, Jesus, because we are responsible sa aming pananampalataya na to take care of it. Palaguin ang aming pananampalataya sa inyo. Salamat, Jesus. And I pray, God, na yung bawat isa sa amin, yung kasabihan ka namin, Panginoon, namimiss namin yung pagkilos mo, Lord, tulad ng ginagawa mo sa Peniel, Lord. Napakasarap umiyak sa inyo. Napakasarap, Lord, lumuhod sa inyo. Napakasarap sumamba sa inyo, Panginoon. Because once we worship you, our lives will never be the same again. Ayan you, Lord, na start from your servant hanggang sa mga kumakanta, Lord, hanggang sa mga tumutugtog, Panginoon. Yung amiss ka namin, Lord, lagi. Hanapin ka namin lagi, Jesus. And thank you, Lord, thank you, God, sa pananampalataya, sa pag-ibig, tulad ng aming hinaral. Ikaw nawa ang aming laging maging priority. Ikaw lagi, Jesus, ang aming piliin. At aming unahin ang aming pananampalataya. At sikapin namin, Lord, na lagi kaming ma-nurture ng iyong mga salita. Bless each and every one of us. Sa mga naglalamig, sa mga nanghihina, sa mga naglulupay-pay, sa mga na-discouraged, Lord, I declare strength, kalakasan, Panginoon, sa kanila. Alam ko namin that you will the one restore them, God. Hahanapin ka nila, babalik sila, Panginoon,
Salamat God, salamat Jesus. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, whatever prayer do you have this evening, magpalain niyo po sila, Panginoon. Salamat Lord. Salamat Jesus. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen.